Magandang gabi, mga kaibigan. Meron akong ikikwento sa inyong gabi. Hindi ito horror story. Isa itong love story. Nakakakilig. Ewan ko kung kikiligin kayo. Pero alam nyo naman yung mga kwento ko. Sure ako dyan. Babae ang bida ngayon, kaya imaginin nyo na lang. Ay, hindi nyo naman kailangang imaginein kasi mapapanood nyo. Meron akong mga image dito na o-overlay. Kaya huwag nating patagalin pa. Umpisahan na natin. Ako, si Mara de la Cruz. 24. Single. Simple. Newly hired secretary sa Del Rosario Holdings. Simple lang din ang pangako ko sa sarili ko. I will stay single hanggat mabayaran ko lahat ng utang ko at ng pamilya ko. No to love story. Lalo na love story sa opisina. It's a big no-no for me, Sir Sig. Bakit? Kasi sa mga teleserye, lahat ng babae na nai-inlove sa trabaho, umiiyak sa banyo pagkatapos. Nabibigo o sasampalin ng pera ng biyanan, di ba? Lalo na sa K-pop. Uso yan. At ayokong maging that girl. Araw-araw, 8 a.m. sharp. Ako ang nauunang nagbubukas ng opisina. Kape sa kanan at laptop sa kaliwa. Ang routine ko, steady lang hanggang sa dumating ang bagong CEO. Ipasok natin sa istorya si Mr. Adrian Del Rosario. Gwapo, matangkad, at laging mabango. Yung tipong kapag dumaan sa hallway, may slow motion at background music na yeah, baby. Parang ganun ba? Sabi ni Tita Beng sa accounting, Mara, iwas ka dyan. Anak ng chairman yan. Playboy yan. Sabi ko, Tita, ako pa. Professional ako. Pero ang totoo, sa unang meeting pa lang, muntik na akong hindi makasagot kasi nakatitig ako sa labi niya. At doon nagsimula ang kape at kabakong hindi ko inorder, Sir Sig. Simula noon, parati kaming nagkakabanggaan, literal, sa pantry, sa elevator, minsan pati sa printer room. Para bang may magnet ang mga balikat namin at ako yung metal. Miss De La Cruz, napapadalas ang pagtatagpo natin ah. Are you spying on me? Napairap ako. Sir, sekretary po ako sa opisina nyo. Natural po na lagi tayong magtatagpo. Ngumiti siya. Yung ngiting may kasamang delikado to. May mga simpleng gesture siya. Kapag may meeting, siya ang nagbubukas ng pinto para sa akin. Kapag late lunch, mag-aabot ng sandwich. Sabay sasabihin ng casual para hindi ka manghina sa katatype ng minutes, Miss De La Cruz. Oh my God! Tapos, nginingitian niya ako. At ako naman, parang tanga. Napapangiti rin. Diyos ko. Isang beses, tinulungan niya akong mag-ayos ng mga reports sa office nung nag-overtime ako. Tahimik. Kami lang. Hanggang bigla siyang lumapit sa akin. Nakatayo sa likod ko tapos yubuko. At pabulong niyang sinabi, hindi ka ba napapagod kakaiwas sa akin? Napasinghap ako. Ha? Anong iwas, sir? Yung obvious na gesture. Tapos ngumiti siya. Tumingin diretso sa mga mata ko. Amoy na amoy ko yung pabango niya at mabangong hininga niya. Kinilig na ako. Pero kailangan kong magpakatatag. Sir, mauna na po ako. Patapos na po ako. Mabilis akong tumayo at nauntog sa noo niya. At dahil sa bigat ng bit-bit kong mga reports, na-disbalance ako, Sir C. Nahulog ako sa kanya. Natomba kami. Parang sa teleserye. Ay, Diyos ko. At doon ko na-realize,
Delikado tong overtime na to. Tumayo agad ako at hindi na nagsalita sa kahihiyan at tumakbo sa elevator. Ilang araw kaming nag-iiwasan pagkatapos noon. Ako, busy sa reports. Siya, kunwari walang pakialam. Pero minsan, nahuli ko siyang nakatingin sa akin habang nasa conference room. Yung tingin na parang sinasabi, hindi pa tayo tapos. At syempre, yung mga ka-office mate ko, parang nagiging audience sa isang teleserye. Mga matitinik na chismosa, advance kung mag-isip. Uy, Mara, close na kayo ni Sarah. Sabi ni Jonah. Ay, hindi stricto lang siya. Sa lahat. Depensa ko habang namumula ang pisngi. Pero nang gabing yon, nag-overtime ulit ako. Nasa elevator kaming dalawa. Chepo. Dumudugdug-dugdug ang puso ko. Ilang palapag lang ang pupuntahan namin pero parang 100 palapag ang binabaybay ng elevator. Tapos biglang nag-brown out. Tumigil ang elevator. Tahimik. Madilim. Ako ang unang nagsalita. Sir, mukhang na-stuck tayo dito sa elevator. Siya na nasa likod ko, malapit. Masyadong malapit. Ramdam ko ang hininga niya sa batok ko. At bango. Diyos ko. Ngumisi siya sabay bulong. Ganun ba? Eddie, pagkakataon na natin to. Napalunok ako. Nako, baka may camera dito, sir. Mas lalo siyang lumapit. Halos tinidikit na sa balikat ko. Akong bahala. Ipapadelete ko na lang mamaya sa IT division. Sabi niya. Napaatras ako pero wala na akong mapuntahan. Yung likod ko nasa malamig na pader ng elevator. Yung dibdib niya malapit sa akin. Parang biglang umikli ang elevator. Tumingin ako sa kanya. Half skip, half thrilled. Sir, baka may misinterpret to. Ngumiti siya, sabay sabi ng malumanay. Hindi. Professional naman tayo, di ba? At doon tumigil ang oras. Pumikit na ako. Hahalikan niya na ako. Ramdam ko. Amoy na amoy ko ang hininga niyang mabango at mainit. Hanggang sa biglang bumukas ang elevator. Nanlaki ang mga mata ko at halos sumabog sa hiya. Lumabas agad ako. Hawak ang dibdib kong kumakabog. Narinig kong tumawa siya sa likod. Yung tawang nakakainis pero nakakakilig. Kinabukasan, buong opisina may chismis na agad. Si Mara at si boss na stuck daw sa elevator kagabi. Matagal. Ako, nagkunwaring cool lang. Uy, hindi naman totoo yan. Short circuit lang. Saglit lang sabi ko. Pero si Sir Adrian, dumaan sa cubicle ko. Bit-bit ang kape. Hindi siya nagsalita kundi kumindat lang. Nakatingin lahat ng office mate ko. Parang nanonood talaga ng live stream o teleserye. Ako naman, gusto ko nang mag-resign pero ayaw ng puso ko. At saka, ng bills. Later that day, nag-message siya sa internal chat. Meeting tayo, 7 p.m. Confidential. Nataranta ako. Pero pagdating ko sa conference room, may candles at mesa for 2 at 2 kape. Sir, ano to? Ngumiti siya. Strategic planning para sa mga tao dito sa kumpanya. Sit down, Miss De La Cruz. Sabi niya. Napailing ako, sabay tawa. Sir, pang HR po to, bakit ako? Ngumiti lang siya habang sinisip-sip ng kape. At nag-open ng ibang topic. Mga personal na topic. Hindi ko na namalayan ng oras. Natapos ang meeting namin na puro tawanan.
at kilig. Pero syempre, maintain pa rin namin ang professional relationship as boss and secretary. Makalipas ang ilang linggo, kasabay ko si Sir ulit sa elevator. Tiyempo, dadalawa ulit kami. Tahimik kaming sumakay. Tapos biglang nag-flicker ang ilaw. Tumingin siya sa akin. May ngiti sa labi. Miss De La Cruz. Deja vu. Napatawa ako. Sir, wag niyo na pong subukan. Baka mabitin lang ulit tayo. Lumapit siya pabulong. Okay lang. Ngayon, bibilisan ko na. Namilog ang mga mata ko. Ngumiti siya. Sabay sabi, relax. Joke lang. Unless gusto mo. Hindi na ako nagsalita. Pumikit na lang ako and the rest is history. At doon huminto ulit ang oras. Na-stuck kami sa elevator ng ilang oras. Hindi ko na sasabihin kung anong nangyari sa amin sa elevator, Sir C. Basta pagkatapos noon, nagka-developan na kami ng boss ko. Mahirap ang sitwasyon namin pero kaya naman. Laging pasekreto. Minsan sa stockroom, minsan sa office niya, minsan sa pantry pag walang tao. Minsan nagkikita din kami sa labas. At napapalagi na ang aking pag-overtime. Dito ko natatapusin ng kwento ko, Sir Sig. Hindi ko alam ang future namin. Hindi na rin ako single kaya binago ko na ang pangako ko sa sarili ko. Okay lang may love sa trabaho. Basta, sigurado. Salamat sa pagkikinig. Mara De La Cruz. At dito na nagtatapos ang kwento. Ano kayang nangyari sa kanila sa loob ng elevator? Ha? Alam nyo naman na siguro yan. Lahat tayo dito malalawak ang pag-iisip. At saka base sa mga kwentong sinishare ko, patik na yan. Kaya maraming salamat sa pagkikinig ng aking kwento at panonood. Sana suportahan nyo ang page na to kung gusto nyo naman ng mga mahabang kwento, mga horror. Meron ako niyan sa YouTube channel ko. O scroll down nyo na lang tong Facebook. Madami dyan, pinost ko. Pwede nyo basahin, pwede nyo panoorin. Again, ito ang Dilaw na Kandila. At ako, si Sir Sig.